Again, good morning po sa bawat isa sa atin. So, alam po natin na halos lahat nakaranas ng epekto ng nakaraang bagyo. Totoo po ba? Halos wala namang naging exempted sa atin doon sa nakaraang bagyo o doon sa nakaraan na sigwada. Alam niyo po, totoo ba bawat pamilya, may kanya-kanyang bagyong dinadaanan sa buhay eh. Totoo po ba yan? May mga pamilya, ang bagyo ng buhay na dinadaanan ay doon sa kanilang pinansyal. Sino po rito nakakaranas o nakaranas ng problema sa pinansyal? Totoo po ba? May mga pamilya, iba naman yung kanilang pinagdadaanan. May mga pamilya, ang bagyo ng buhay na dinadaanan ay sa kalusugan. Totoo po ba yan? May mga tao na maraming ang pera, walang problema doon sa aspetong pinansyal, pero ang problema naman doon sa kanilang kalusugan. And at the same time, may mga pamilya naman na ang bagyo ng buhay na dinadaanan ay sa relasyon o sa marriage sa kanilang pamilya. Mag-asawang gusto nang maghiwalay, yung mga anak na wala ng galang sa pamilya o sa magulang, yung magkakapatid na nag-aaway-away sa pera, sa mana at sa lupa, iba't ibang muka ng problema o ng bagyo sa buhay. Napansin niyo yan? May kanya-kanyang dinadaanang bagyo ang bawat pamilya. Yung iba, bagyo sa pinansyal. Yung iba, bagyo sa kalusugan. Yung iba, bagyo doon sa kanilang relasyon sa loob ng pamilya. Kanya-kanya ng mga dinadaanan na minsan, mapapaisip ka, bakit pinayagan ng Diyos? Sino po aminado? Sometimes, napapaisip tayo, bakit kaya pinayagan ng Diyos yung mga ganong klase ng bagyo sa ating buhay? Sometimes, mapapaisip tayo, bakit kaya pinayagan yon o pinaranas ng Diyos sa iyo? Yung problema o yung bagyo sa pera, yung bagyo sa kalusugan, yung bagyo sa iyong pamilya. Minsan mapapaisip ka, bakit kaya pinayagan ng lahat o lahat ng yon ng Panginoon sa ating journey? Totoo po ba? Sino aminado? Wala namang may gusto na problema sa pera. Sino po rito aminado? Kung maaari, gusto niya, hindi siya magka-problema sa pera. Totoo mo ba yan? Wala naman talagang gusto na magkaroon ng problema sa pera, pero maraming tao na may problema sa pera eh. Totoo po ba yan? Walang may gusto sa atin na may problema tayo sa pera, pero ang problema, again, may mga tao na may problema sa pera. At sino po aminado? Wala namang may gusto na magka-problema sa kalusugan. Sino po rito aminado? Gusto niya habang buhay malusog siya. Pero ang problema, again, may mga tao may sakit eh. Napansin yan? Yung iba, malubha pa yung kanilang sakit. At totoo po ba, sino aminado? Wala namang may gusto na problema sa pamilya eh. Wala namang may gusto na magkahiwalay sila mag-asawa, magkagalit sila ng kanilang mga anak, magkaproblema sa loob ng pamilya. Pero again, yung reality ng buhay, may mga pamilya watak-watak eh. May mga mag-iina, hindi nagkikibuan. May mga magkakapatid, hindi nagkikibuan. Pero again, yun yung masakit na realidad ng buhay. Kahit anong iwas mo, nadatnang ka ng problema sa pera, dinadatnang ka ng pagsubok sa pera eh. Yun po yung masakit na realidad ng buhay. Kahit anong iwas mo, nadatnang ka ng problema sa kalusugan, dinaratnang ka ng sakit kahit ayaw mo. At yun yung masakit na realidad ng buhay. Kahit anong iwas mo na magkagalit kayong mag-asawa, yung iba na uuwi pa sa paghihiwalay eh. Kahit anong iwas mo na magkagalit kayong mag-ina, nagkakagalit kayo. Kahit anong iwas mo na magkagalit kayong magkakapatid, may mga magkakapatid, ang tagal na hindi pa nagkikibuan. Anong pinapakita rito? Ito po ang totoo. The more na pilit mo siyang iniiwasan at ayaw harapin, mas nagiging komplikado lang ang buhay. Totoo po ba yan? The more na pilit mong iniiwasan at ayaw harapin, yung mga bagyo ng buhay, mas bumibigat lang ang buhay. And the more na pilit mo siyang iniiwasan at ayaw mong harapin, mas nagiging malungkot lang ang buhay. Napansin nyo? Nung pilit mong iniiwasan yung bagyo, yung problema, bagamat nandiyan na, mas bumibigat lang ang buhay eh. Mas lumulungkot lang ang buhay, mas nagiging mahirap lang ang buhay. Now, the question is, ano ba message na pinahatid sa pag-iwas sa halip harapin yung mga bawat bagyo na dumarating sa ating buhay? Sino po naniniwala? Merong mga mensahe na gustong iparating yung bawat bagyo na dumarating sa ating buhay. Totoo mo ba yan? Bawat karanasan,
masakit na karanasan na meron ka sa buhay mo, meron siyang gustong ipahatid kapag ka iniiwasan mo siya. Alam niyo po, unang-unang message na pinahatid noon, nagbibigay ito ng pagsuko o ng mensahe ng pagsuko. Totoo po ba minsan, masakit mang aminin, yung pag-iwas natin, sending a message na wala kang magagawa. Kapag ka pala umiiwas tayo doon sa mga bagyo ng buhay na nandiyan na sa harap natin, it's sending a message na wala kang magagawa. At the same time, nagdadala din siya ng mensahe na ayaw mo na. At yung pinakamatindi rito, yung pag-iwas natin sa halip harapin, yung mga bagyo na dumarating sa ating buhay, nagdadala siya, nagpapahatid siya ng mensahe na pagod ka na. Pagod ka nang harapin ng problema sa pera, pagod ka nang harapin ng problema mo sa kalusugan o doon sa sakit mo, pagod ka nang harapin ng problema mo sa pamilya. But the problem is, una, lahat ng sinuko ang problema, nanatiling problema. Totoo ba yan? Wala namang matapos mong sukuan ng isang problema, na-solve yung problema na yon. No. Lahat ng problema na sinukuan natin, after nating sukuan, still, problema pa rin siya. Napansin niyo yun? Matapos mong sukuan yung problema mo na ma-solve, nanatili siyang problema eh. Yung problema mo sa pera, matapos mong sukuan, still may problema ka pa rin naman sa pera eh. Totoo po ba yan? Yung problema mo sa kalusugan, doon sa sakit mo, matapos mong sukuan, hindi ka naman gumaling eh. Still, may sakit ka pa rin. At totoo ba yung problema mo sa pamilya, yung problema nyo sa loob ng inyong marriage, kayong mag-iina, magkakapatid, nung sukuan mo, hindi naman siya na-solve eh. Still, watak-watak pa rin kayo. What's the point? Kung meron mang pinaka hindi dapat gawin sa aspetong pinansyal, yung sukuan mo to sa panahong may krisis, itong kinakaharap. Kung meron mang pinaka hindi ka dapat gawin sa aspetong kalusugan mo, yung sukuan mo to sa panahong grabe na yung sakit mo. At kung meron mang pinaka hindi ka dapat gawin sa pamilya mo, yung sukuan ng pamilya mo, lalo na humaharap ito sa isang krisis ng pagkakawatak-watak. Ikalawa, lahat na sinuko ang problema, sa halip masolusyonan, nanganak lang ng panibagong problema. Totoo po ba yan? Yung problema na hindi mo, na sinukuan mo, hindi na na-solve, and at the same time, yung problema na sinukuan mo, mas nanganak pa ng panibagong problema. Alam niyo po, anumang sinusukuan nating problema sa pera, sa halip mawala, nanganganak. Anumang problema na sinusukuan natin sa ating kalusugan, sa halip na gumaling tayo, nanganganak pa ng panibagong problema. Anumang problema na sinukuan natin sa ating pamilya, sa ating marriage, sa halip na ito ay ma-solve, nanganganak pa ng panibagong problema. What does it mean? The more na sinusukuan mo problema sa pera, the more na nababaong ka sa pera. Totoo po ba yan? The more na tinataguan mo, the more na iniiwasan mo yung problema sa pera, sa halip na ma-solve yung problema mo sa pera, mas nababaong ka sa problema sa pera. The more na sinusukuan mo yung problema mo sa kalusugan, sa halip na gumaling ka, nanganganak pa ito ng panibagong sakit. And the more na sinusukuan mo yung problema mo sa pamilya mo, sa halip na magkalapit-lapit kayo, mas lalo kayong nagkakawatak-watak. What does it mean? Alam niyo po, ito yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ano mang problema na sinusukuan natin, sa halip na mapuno tayo ng solusyon, napupuno ka lang ng limitasyon. Sa halip na mapuno ka ng solusyon, pag sinusukuan mo, napupuno ka lang ng intimidation sa pagtakas mo. At sa halip mapuno ka ng solusyon, napupuno ka lang ng maling akala dahil doon sa pagtakas mo. Pero kung haharapin mo anumang bagyo sa buhay mo, mapapatunayan mo nasa pagharapan solusyon at wala sa pagtakas. Pag haharapin mo anumang bagyo sa buhay mo, matututunan mo tanggapin na hindi man perpekto ang buhay, but still, pwede kang magtagumpay. Totoo ba yan? Hindi man perpekto yung kaperahan mo, still, pwede ka pa rin magtagumpay. Hindi man perpekto
ang kalusugan mo, but still, pwede ka pa rin naman pagalingin ng Diyos. Hindi man perpekto ang pamilya mo, but still, pwede pa rin naman kayong mabuo. Ikalawa, na inipinahahatid na mensahe, pag tayo'y tumatakas, pag tayo ay umiiwas sa problema na nasa harapan natin, alam niyo po, naghahatid dito ng mensahe ng kahinaan. Totoo ba ang pag-iwas sa harapin o naharapin anumang bagyo ng buhay, nagbibigay ito ng mensahe ng kahinaan eh. Nagbibigay ito ng mensahe ng kawalan ng kakayanan, nagbibigay ito ng mensahe ng kawalan ng katatagan. At ano ang palatandaan ng kahinaan? Una, agad-agad mong tinatanggap na wala nang solusyon sa problema mo. Totoo po ba may mga tao, umpisa pa lang ng problema, tinanggap nang walang solusyon yung problema niya? Totoo ba yan? Umpisa pa lang ng problema sa pera, tinanggap na niya, wala nang solusyon yung problema niya sa pera. May mga tao, umpisa pa lang ng problema sa kanilang pamilya, tinanggap na wala nang problema o solusyon doon sa kanyang problema sa pamilya. May mga tao, umpisa pa lang ng sakit, ang tingin niya mamamatay kaagad siya. Alam niyo po, may mga tao, agad-agad nagpapakita ng kahinaan pagdating o sa harap ng problema. Ano pinapakita nito? Minsan kaya hindi tayo makaahon sa problemang pinansyal. Hindi dahil walang solusyon, kung hindi walang motivation na umahon. Totoo po ba yan? Sometimes, hindi naman dahil walang solusyon doon sa problema sa pera eh. Minsan, ang talaga palang problema, hindi yung solusyon, kung hindi yung motivation na umahon ka doon sa problema sa pera. Sometimes, ang problema pala, bakit hindi ka gumaling, hindi dahil walang solusyon o gamot doon sa iyong sakit, kung hindi dahil walang motivation sa iyo na gumaling ka. Ikaw mismo, walang motivation sa iyo na gumaling ka. Sometimes, kaya pala hindi mabuo-buo yung ating marriage, kaya pala hindi mabuo-buo yung ating pamilya, hindi dahil wala nang solusyon doon sa problema sa pamilya, kung hindi wala na palang motivation na magkabati-bati. Alam niyo po, ikalawa, sa halip tingnan mo opportunity para mag-grow, kamumuhian mo bawat pagsubok sa buhay mo. Alam niyo po, may mga tao na magka-problema sa pera. Galit na galit sa problema sa pera. Totoo ba yan? Sino aminado? Sometimes, nung tumindi ang problema mo sa pera, ang tindi rin ang galit mo sa pera. Totoo ba yan? Ang dami mong sinisisi, ang dami mong gustong balikang mga tao, ang dami mong tao na gustong sumbatan. Napansin niyo yan? Nung dumating ang problema sa atin sa pera, ang dami natin gustong sisihin. Nung magkasakit tayo, ang dami natin gustong sisihin. Galit na galit tayo doon sa ating sakit. Nung magka-problema yung ating pamilya, galit na galit tayo doon sa mga kapamilya natin. Anong pinapakita nito? Alam niyo po, ito ang totoo. Habang kinamumuhian mo yung problema mo sa pera, sa halip mag-mature ka sa pag-handle ng pera, umaatras ka. Totoo po ba yan? Yung mga taong sa halip na tingnan nila, ano ba yung gustong ituro sa akin ng Panginoon dito, pero mas nagagalit doon sa problema, sa halip mag-mature, umaatras. Ito po ang totoo. Habang kinamumuhian mo problema sa kalusugan mo, doon sa sakit mo, sa halip na mag-mature ka sa pag-handle ng sakit mo, umaatras ka. At ito po ang totoo. Habang kinamumuhian mo ang problema mo sa pamilya, sa halip mag-mature ka sa pag-handle ng pamilya, umaatras ka. Kasi nga sa ayaw at sa gusto mo, i-reveal ng problema mo sa pera kung mahina ka ba o malakas pagdating ng problema sa pera. Sa ayaw at sa gusto mo, i-reveal ng problema mo sa kalusugan mo kung nag-grow ka ba o umaatras ka ba sa pag-handle ng sakit mo. At sa ayaw at sa gusto mo, i-reveal ng problema mo sa pera o sa kapamilya kung lumalalim ka ba o bumababaw sa pag-handle ng problema sa loob ng pamilya. And another message na sinesend ng pag-iwas natin sa problema o bagyo sa buhay, madalas, ito'y nagbibigay ng mensahe ng pagkatakot. Sino po aminado?
Nung magka-problema sa pera, natakot. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nung magkaroon ng sakit, natakot. And at the same time, sino aminado? Nung magkaroon ng problema sa pamilya, nagkaroon ng takot. Alam niyo po, minsan, sa halip harapin, iniiwasan natin ang problema sa pera and send a message na takot tayong harapin ito. Takot na takot tayong harapin ang problema sa kalusugan at maging doon sa ating pamilya. Ano pinapakita nito? Una, alam niyo po, palatandaan na takot kang harapin ang problema mo, punong-puno ka ng pressure sa harap ng problema. Totoo po ba? Again, may mga tao, nagsisimulaan pa lang ang problema, gusto ng takbuhan. Napansin niyo yan? May mga tao, nagsisimula pa lang ang problema, gusto nang manakit eh. At may mga tao, nagsisimula pa lang ang problema niya, gusto nang mawala. Napansin niyo yan? May mga tao na umpisa pa lang yung problema, hindi pa nakikita kung gaano ba kalaki yung problema na yan. Yung iba galit na galit na. Yung iba gusto nang manakit ng kapamilya, gusto nang manakit ng asawa. Yung iba gusto na mawala. Alam niyo po, again, pag ang initial reaction mo sa problema, takbuhan sa halip na harapin ito, it's sign na infiltrate ka na ng gusto ng pressure sa buhay. Punong-puno ka na ng pressure nun. Sa puso mo, sa isip mo, sa buong sistema ng buhay mo, kapag ka gano'n ang reaction mo. Pag ang initial reaction mo kaagad sa problema, maghanap ng taong mapapagbunto na ng galit mo, sign yun, pinangingibabawang ka na ng pressure. At pag ang initial reaction mo ay gusto mo na lang mawala agad sa mundo, sign yun, tinalo ka na ng pressure. Ang problema sa pressure, pag nangibabaw sa'yo, ililid ka nito sa maling emotion sa gitna ng problema mo. Pag ang isang tao na pangibabawan ng pressure, tandaan nyo, ililid ka niya sa maling emotion, ililid ka niya sa maling direksyon ng buhay, ililid ka niya sa maling desisyon ng buhay sa gitna ng problema. Kapag ka ang isang tao nangingibabaw sa iyo ang pressure sa gitna ng problema mo, ito ang pwedeng maging resulta sa iyo. Dadaling ka niya sa maling emotion, dadaling ka niya sa maling desisyon, dadaling ka niya sa maling direksyon ng buhay. Ikalawa, mas malaki ang magiging tingin mo kaysa totoong sukat ng problema mo. Totoo po ba? May mga tao, mas malaki tingin niya sa problema niya kaysa doon sa totoong sukat ng problema niya. Napansin niyo yan? May mga tao, mas malaki tingin sa problema niya, sa sakit niya, sa pera, sa pamilya, kaysa doon sa totoong sukat ng problema niya, doon sa iba't ibang areas na yun ng kanilang buhay. Pero tandaan niyo po, ang problema, pag ikaw mismo nagpapalaki sa problema mo, ikaw mismo naglalagay ng matinding pressure sa sarili mo. Pag ikaw mismo ang nagpapalaki ng problema mo, ikaw mismo naglalagay ng matinding alalahanin sa sarili mo. At ang problema, pag ikaw mismo nagpapalaki ng problema mo, ikaw mismo naglalagay ng matinding lungkot sa sarili mo. Pag sobra mong pinalalaki ang problema mo, doon sa talagang sukat niya, ikaw mismo intentionally pine-pressure mo sarili mo. Ikaw mismo intentionally tinatakot mo ang sarili mo. At ikaw mismo intentionally pinalulungkot mo ang sarili mo. At dahil doon, alam niyo po, sa halip maging tama relationship mo sa harap ng bagyo o reaction mo sa harap ng bagyo, namamali ka ng dapat na reaction. Totoo po ba yan? Dahil doon sa mga ganong klase ng ating action, namamali tayo ng dapat na maging reaction natin. Now, the question, ano nga ba karaniwang reaction natin? Pag si Lord, hinayaan niyang dalhin ng bagyo, o datna ng bagyo ang ating kabuhayan, ang ating kalusugan, ang ating pamilya. Alam niyo po, remember dito sa Luke chapter 8, 22 to 25, si Lord mismo yung nagyaya doon sa mga disciples na pumunta sila doon sa kabilang panig ng lawa eh.
Pero doon sa kalagitnaan pa lang, dinatnan sila ng matinding bagyo eh. At gaya ng mga disciples, yung reaction natin sa gitna ng matinding bagyo ng buhay. Alam niyo po, unang-una, madalas reaction natin, pakiramdam mo parang walang pakialam ng Diyos sa pinagdaraanan mo. Totoo po ba may mga tao, pag dumating yung bagyo sa kanilang buhay, sa pera, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamilya, minsan ang pakiramdam nila parang walang pakialam ang Diyos sa kanilang buhay. Ang problema sa ganitong reaction, una, mas madali tayong mapuno ng tampo kaysa mapuno ng pag-asa. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakadelikadong pakiramdam sa gitna ng problema, yung pakiramdam na parang walang pakialam sa iyo ang Diyos. Totoo po ba yan? Napakadelikado yung pakiramdam na yon na sa gitna ng problema, ang pakiramdam mo parang walang pakialam sa iyo ang Diyos. Ang problema, tandaan nyo po, pag naubusan ka ng pag-asa, mas madaling magtambo, lalo na sa Diyos. Ang tanong, bakit sila humantong doon sa pakiramdam na parang walang pakialam sa kanila si Lord samantalang nasa gitna sila ng bagyo? Pansinin niyo yung mga disciples, ang pakiramdam nila parang walang pakialam sa kanila ang Panginoon eh. Ang Panginoon natutulog doon sa bandang hulihan eh. Nung sinasakyan nilang bangka eh. Kasi nga, according doon sa napakaraming biblical accounts, napakarami namang nasaksihang bagyo ng mga, nasaksihang bagyo ng mga disciples prior doon sa bagyo eh. Marami na rin silang nasaksihan ng mga himala ng Panginoon bago yung paghihimala ng Panginoon doon sa nasabing bagyo na yun eh. Pansinin nyo, yung tubig na ginawang alak ng Panginoon, nasaksihan to ng mga disciples eh. Yung pagpapagaling doon sa anak ng isang opisyal, doon sa pagpapalaya sa masamang espiritu sa Capernaum, yung pagpapagaling sa biyanan ni Peter, pagbuhay sa anak ng isang biyuda, at marami pang iba. Alam nyo, ang daming nasaksihang miracles ng mga disciples eh, bago yung himala ng pagpapahupa sa bagyo eh. Bago yung eksena doon sa bagyo na yon. Ano pinapakita nito? Sometimes, at the middle of storm, mas madali tayong magtampo kaysa alalahanin yung mga past miracles ni Lord sa buhay natin. Totoo pa ba yan? Pagkaantindi ng problema mo sa pera, nakakalimutan mo na yung ginawang pagliligtas sa'yo ng Panginoon doon sa nakaraang problema mo sa pera eh. Totoo pa ba yan? Maraming tao, pag-antindi ng problema doon sa kanilang kalusugan, nakalimutan na minsan nga pala pinagaling na rin siya ng Panginoon eh. May mga tao pagkaantindi ng pinagdadaanan sa pamilya, sa marriage, nakakalimutan na minsan nga pala inayos na sila ng Panginoon eh. The same concept sa buhay ng mga disciples. Ang dami nilang nakita na pinaranas na miracle sa kanila ng Panginoon, pero that time, ang tanong nila sa Panginoon, wala ka bang pakialam? Sometimes, parang tayo yung mga disciples, Lord, hindi mo ba nakikita? Hirap na ako sa pera. Hindi mo ba nakikita? Magkakahiwalay na kami. Sometimes, tinatanong natin ang Panginoon, Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na ako. Alam niyo po, again, minsan hindi natin maiwasan na tanungin ang Panginoon kung may pakialam pa ba ang Panginoon sa ating buhay. Not knowing na kaya pala siya pinayagan ni Lord para mas matutunan natin tumawag sa Kanya. Not knowing na kaya pala siya pinayagan ni Lord, kaya pala mas matutunan natin, para pala mas matutunan nating dumepende sa Kanya. And not knowing na kaya pala pinayagan ni Lord, yung mga problema mo sa pera, yung problema mo sa kalusugan, yung problema mo sa pamilya, para mas matutunan mong lumapit sa Kanya. Pansinin niyo yung mga disciples, nung maranasan nila yung bagyo, saan sila tumakbo? Sino yung tinawag nila? Saan sila lumapit? Sa Panginoon. Kasi nga minsan, hanggat hindi matindi ang bagyo sa ating kabuhayan, sa iba tayo lumalapit eh. Totoo po ba yan? Hanggat may magagawa yung mga online apps, hanggat may magagawa yung mga Bombay, doon ka lumalapit eh. Totoo po ba yan? Hanggat
hindi matindi ang bagyo sa ating kabuhayan, most of the time, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Kung kailan na lang ang tindi na ng bagyo sa ating buhay, saka lang natin naiisipang lumapit sa Diyos. Sometimes, hanggat hindi ganong katindi ang problema sa ating sakit, yung pakiramdam mo na kaya mo pang mabuhay doon sa sakit mo, kaya pa ng maintenance mo, kaya pa ng doktor mo, kaya pa ng gamot mo, hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon eh. Sometimes, hanggat tingin mo, kaya pa naman kayong magkaayos na mag-asawa, hindi pa tayo lumalapit sa Panginoon eh. Kaya pala minsan, si Lord, pinapayagan niya yung matinding bagyo sa kabuhayan mo, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, simply because gusto niya matutunan mong lumapit sa Kanya lang. Gusto niyang matutunan mo na dumepende ka sa Kanya lang. At gusto niyang makita mo, matutunan mo na siya lang ang totoong makapagliligtas sa iyo. Now, another thing, minsan, ang reaksyon natin sa mga pinapayagang bagyo ng Diyos sa buhay natin, pakiramdam mo parang wala ng pag-asa sa pinagdaraanan mo. Sino po aminado? Sometimes, pakiramdam mo parang wala na talagang pag-asa. Makakaahon ka sa mga utang mo, mababayaran mo yung mga utang mo. Sino po aminado? Sometimes, pakiramdam mo parang hindi nagagaling yung cancer mo. Sometimes, sino po aminado? Pakiramdam mo parang hindi na talaga kayo magkakaayos mag-asawa. Alam niyo po, minsan ang reaksyon natin sa harap na matinding problema sa ating buhay, sa sobrang bigat ng pinagdaraanan natin sa ating kabuhayan, pakiramdam mo talaga parang wala ng pag-asa eh. Hindi ka na makakaahon eh. Pakiramdam mo parang talagang hindi ka nagagaling doon sa sakit mo. At minsan pakiramdam mo parang talagang tuluyan na kayong magkakawatak-watak na pamilya. What does it mean? Alam niyo po, una, pag hopeless ang isang tao, mahihirapan kang makita na bubuti pa ang sitwasyon ng buhay mo. Totoo ba, pag baon na baon ka sa utang, bagsak na bagsak ang kabuhayan mo, parang ang hirap tumanaw na bubuti pa sitwasyon mo. Totoo ba yun bilang tao? Sometimes, kapag walang-wala ka talaga, baon na baon ka pa sa utang, bagsak na bagsak pa yung kabuhayan mo, parang ang hirap tanawin, naayos pa yung kabuhayan mo. Sometimes, kapag ka ang doktor na mismo nagsabi sa iyo na ilang buwan ka na lang, parang ang hirap maniwala na bubuti pa kondisyon ng kalusugan mo. At sometimes, pagka nakikita mo na nagbabalot na yung asawa mo, parang ang hirap tingnan na magkakaayos pa kayo. At lalo na kapag ka nakita mo na nasa iba na siya, parang mas mahirap tingnan na maaayos pa ang inyong marriage. Ang problema, mas madaling mag-stay na baon sa utang kaysa umahon sa utang pag wala ka nang nakikita, natatanaw na pagbuti ng sitwasyon ng kabuhayan mo. Mas madaling mag-stay na may sakit kaysa gumaling sa sakit pag wala ka nang natatanaw na pagbuti ng sitwasyon mo. At mas madaling mag-stay na sira ang pamilya kaysa umasang mabubuo pa kayo pag wala ka nang natatanaw na pagbuti ng pamilya mo. Ikalawa, pag hopeless ang isang tao, mahihirapan kang makita na matatagpuan mo pa o mapagtatagumpayan mo pa ang sitwasyon nyo. Sino po naniniwala? Pag ikaw mismo hopeless sa kabuhayan mo, mas mahihirapan kang yumaman eh. Totoo po ba yun? Yung mga hopeless na sa kanilang kabuhayan, mas mahirap talagang hindi lang makaahon kung hindi yung yumaman pa. Pag ikaw mismo hopeless sa sakit mo, mas mahihirapan kang gumaling at lumusog uli. Pag ikaw mismo hopeless ka sa pamilya mo, mas mahihirapan kang ma-win back uli ang pamilya mo. Ano pinapakita nito? Ito po ang totoo. Sa ayaw at sa gusto mo, yung hopelessness sa kabuhayan mo could only worsen the situation of your finances. Sa ayaw at sa gusto mo, yung hopelessness sa sakit mo could only affect your whole system. At sa ayaw at sa gusto mo, yung hopelessness mo sa pamilya mo could only affect your decision making. Maniwala ka, kung meron mang pinakapangit na pwede kang maging response sa bawat bagyo ng buhay mo, yung kawalan ng pag-asa. At ikatlo, yung pakiramdam mo sobrang nakaka-disappoint ang buhay.
Sino po aminado rito na disappoint na nung magka-problema? Totoo po ba yan? Bilang tao, wala namang naglulundag nung magkaroon ng problema sa pera eh. Totoo po ba yan? Sino na disappoint na nung magkaroon ng sakit? Nung malaman niya na may sakit pala siya o yung kanyang mahal sa buhay. Sino po aminado na disappoint nung malaman niya may iba yung kanyang asawa? Alam niyo po, ito ang totoo. Nakaka-disappoint talaga mawala ng pera. Totoo po ba yan? Sino aminado? Nakaka-disappoint yung wala kang pera. Yung marami kang gustong bilhin pero hindi mo mabili. Yung marami kang gustong bayaran o dapat bayaran, hindi mo mabayaran. Sobrang nakaka-disappoint yun. At the same time, sino aminado? Nakaka-disappoint. Yung biglang nagkasakit. Lalo na grabing sakit. Yung dating ang dami mong nagagawa, bigla wala ka nang magawa. Yung dating ikaw yung breadwinner, bigla nakadepende ka ngayon sa mga mahal mo sa buhay, nakaka-disappoint yun. At the same time, sino aminado? Sobrang nakaka-disappoint. Yung dating buong pamilya, biglang nasira. Alam niyo po, ang problema, una, mas madaling mawala sa focus ang taong disappointed. Ito po ang totoo. Ang hirap mag-focus pag wala kang pera. Sino po aminado? Tulala pag walang pera. Totoo ba yan? Ang hirap mag-focus, ang hirap mag-isip pag wala kang pera. Pero pag may pera, totoo ba? Ang daling mag-isip ng mga bibilin. Pero pag wala kang pera, parang naglalakad ka nang wala sa sarili. Totoo ba yan? Pag wala kang pera kahit nasa mall ka parang hindi mo nakikita yung paligid mo parang nag-iisa ka sa mundo mo. Alam niyo po, ang hirap mag-focus pag walang pera. Ang hirap mag-focus pag may matindi kang sakit. Ang hirap mag-focus pag sira ang pamilya mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Sino po naniniwala? May dahilan ng Diyos. Bakit tinayaan niyang makaranas ka ng bagyo sa kabuhayan? Niniwala po kayo doon? Sino naniniwala? May dahilan ng Diyos. May magandang dahilan ng Diyos. Bakit tinayaan niya na makaranas ka ng problema sa kalusugan mo? At sino po naniniwala? May magandang dahilan ng Diyos. Bakit tinayaan niya na magka-problema ka sa pamilya? Pansinin niyo si Lord. Bago sila niyaya na pumunta sa kabila ng lawa, nagturo muna siya ng tungkol doon sa iba't ibang uri ng talinhaga, pero lahat ng talinhagang iyon, tungkol lahat sa paglalim ng pananampalataya. Bago yung bagyo na yon, pag binalikan niyo yung accounts doon sa gospel, doon sa apat na synoptic gospel na yon, mapapansin niyo, bago yung accounts na yon, ng bagyo, ang Panginoon na dami niyang tinurong talinhaga. At lahat ng talinhaga na yon, ang lundo nun, paglalim ng pananampalataya ng isang tao. Ano ibig sabihin ito? Yung palang pagyaya sa kanila ni Lord sa kabila ng lawa at pagpaparanas ng bagyo ay aktual na pagsukat ni Lord sa kanilang natutunan tungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya pala sila dinala ni Lord after na sila ay turuan ng mga talinhaga tungkol doon sa pananampalataya, susukatin pala ni Lord yung totoong pananampalataya nila. So, sobrang irony na ginigising nila si Lord, pero ang totoo, sila ang gustong magising ni Lord. Sobrang irony, the same concept ng maraming tao, sobra tayong nadidisappoint dahil sa bagyong pinayagan ni Lord sa ating kabuhayan. The same concept na maraming tao sobrang nadidisappoint dahil sa pinayagang problema ni Lord sa kalusugan at the same time sa pamilya, where in fact, kahit pala may bagyo sa kabuhayan mo, kaya pala may bagyo sa kabuhayan mo ay para mas magising pa pananampalataya mo kay Lord para sa kabuhayan mo. Kaya pala may bagyo sa kalusugan mo para mas magising pa pananampalataya mo para sa kalusugan mo kay Lord. At kaya pala may bagyo sa relasyon mo para mas magising pa pananampalataya mo kay Lord para sa relasyon mo. So maniwala ka, bawat bagyo na pinayagan ni Lord sa buhay mo, may kabuluhan.
Maniwala ka, bawat bagyo na pinayagan ni Lord sa buhay mo, may direksyong gustong ituro para sa iyo. Now, the question is, ano nga ba tamang response sa bawat bagyo ng buhay na pinahihintulutan ng Panginoon? Sino po naniniwala? Mayroon tamang response. Hindi yung mga nakita natin na gaya ng response ng mga disciples na minsan, ganun din yung ating ginagawa. Alam niyo po, unang-una, tanggapin mo na bawat bagyo ng buhay, may importanteng mensahe mula sa Diyos eh. Sino po naniniwala? Bawat bagyo sa ating kabuhayan, may mensaheng dala mula sa Panginoon. Bawat bagyo sa ating kalusugan, may mensaheng dala mula sa Diyos. Bawat bagyo sa ating pamilya, may mensaheng dala mula sa ating Diyos. Kasi nga, pansinin nyo, sa Old Testament, ang bagyo, sumisimbolo siya ng kaguluhan. Pero, yung pagpapatigil ng bagyo ng ating Panginoong Hesus ay sumisimbolo ng kakayanan ng Diyos na patigilin anumang bagyo meron sa buhay mo. Kung doon sa Old Testament, ang sinisimbolo niya, pag sinabing bagyo, ay kaguluhan, dito ang sinasabi, ang pinakita rito ng Panginoon, yung kakayanan niya na kontrolin anumang bagyo meron sa buhay ng isang tao. Ano ibig sabihin nito? Una, minsan, pahihintulutan talaga ng Panginoon ang isang nakakatakot na bagyo sa buhay mo, hindi para takutin ka, kundi para hubugin ka. Sino po naniniwala? Kasama sa gustong hubugin ng Diyos sa panahong may bagyo sa buhay mo, yung pananampalataya mo. Totoo po ba yan? Na kaya may bagyo, gusto ng Diyos mahubog yung faith sa puso mo. Gusto ng Diyos mahubog yung katatagan mo. At gusto ng Diyos mahubog yung katapatan mo sa Diyos. Kailangan mo makita, matutunan ang paghubog ng Diyos gamit ang bawat bagyong meron ka ngayon sa buhay mo dahil pag hindi mo yan natutunan, hindi lang siya uulit. Sayang yung chances to grow, to go deep in life, and to do better in life. Pag hindi mo natutunan yung mensaheng tinuturo ng bagyo sa buhay mo, hindi lang siya uulit. Masasayang yung mga chances, masasayang yung mga pagkakataon para mag-grow ka, para lumalim ka sa buhay, para mas mabuti yung magawa mo sa buhay. Ikalawa, minsan, pahihintulutan talaga ng Panginoon ang isang nakakatakot na bagyo sa buhay mo, hindi para takutin ka, kung hindi para palapitin ka. Sino po aminado? Minsan, gaya po nung akin nabanggit kanina, kung hindi pa nakakatakot ang sitwasyon sa pera mo, sa kabuhayan mo, hindi ka pa lalapit sa Panginoon eh. Minsan, kung hindi pa nakakatakot talaga yung grabe, yung ating sakit, hindi pa tayo lalapit sa Panginoon eh. And sometimes, kung hindi pa grabe yung problema natin sa ating pamilya, hindi pa tayo lalapit sa Panginoon eh. What's the point? Ito kasi ang masakit na katotohanan. Minsan, yung paglapit natin sa Panginoon, wala nang intimacy eh. Sino po naniniwala? Ang gusto ng Panginoon, pag lumalapit tayo sa Kanya, meron totoong intimacy. Totoo ba yan? Ang problema kasi minsan, yung paglapit natin sa Panginoon, wala nang sincerity, wala nang excitement eh. Yung iba, pagpunta sa church, nakasanayan na lang kasi Sunday eh. But sino naniniwala? Ang Panginoon ang hinahanap niya sa atin, yung intimacy. Totoo ba yan? Yung hinahanap niya, yung pagpunta mo rito, expectant ka. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Nag-expect ang Panginoon na pagpunta mo rito, meron kang inaasahan sa Kanya. Alam niyo po, sometimes, nawawala na yung pagiging expectant natin eh. Alam niyo po, kung tayo ilalapit sa Panginoon, dapat ang dami mong inaasahan sa Diyos. Dapat, pagpunta mo pa lang sa church, nag-e-expect ka na, kung may bagyo sa pera mo, nag-e-expect ka na ayusin ng Diyos ang kabuhayan mo. Dapat yung pagpunta mo rito, meron kang expectant heart na kung may problema ka sa sakit, pag uwi mo galing ka.
Dapat ang puso mo, pagpunta mo rito, habang nakikinig ka, kung sira ang pamilya mo, pag uwi mo, naniniwala ka, bubuuin nyo ng Diyos. Dapat ganon yung puso natin. So another thing na dapat na reaction natin, pag tayo lumalapit sa Panginoon, o tayo humaharap sa isang bagyo na pinayagan ng Panginoon, tanggapin na bawat bagyo ng buhay, nagpapakita ng totoong ikaw. Sino po naniniwala? You cannot discover your strength without discovering your weaknesses. Totoo po ba yan? Hindi mo naman makikita ang totoong lakas mo kung hindi mo nakikita ang totoong kahinaan mo. That's why, sobrang importante na sa panahong may pinagdaraanan ka, mas magpatuloy ka kaysa huminto ka. Sa panahong may pinagdadaanan ka, mas magsumigasig ka kaysa panghinaan ka ng loob. Sa panahong mas may pinagdadaanan ka, mas lumaban ka kaysa sumuko. Pansinin niyo si Peter. Sa Matthew chapter 14, 22 to 33, bago pa siya palakarin ni Lord sa tubig, sino po pamilyar dito sa account nito? Pansinin niyo yan? Bago pa siya palakarin ni Lord sa tubig, ipinakita ni Lord sa kanya na kahit bagyo, kaya pang kalmahin ng Panginoon. Pinakita na sa kanya ng Panginoon na kahit ang kalikasan nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nasa ilalim ng kanyang control. What's the point? Si Peter, may idea na siya na kahit yung bagyo ay nasa ilalim ng kontrol ng kapangyarihan ni Lord. Kaya nga nang imbitahan siya ni Lord na lumakad sa tubig. Malinaw kay Peter na paglakad niya, pag nagpatuloy siya, sigurado siya, nandoon si Lord at hindi siya iiwan o pababayaan kahit ano pa mangyari. The same concept sa anumang bagyo ng buhay mo na dinadaanan mo ngayon. Maniwala ka, kahit ano mangyari, kasama mo si Lord, hindi ka niya iiwan. Maniwala ka, kahit ano mangyari, kasama mo si Lord, hindi ka niya pababayaan. At maniwala ka, kahit anong bagyo pa ang pinagdaraanan ng buhay mo ngayon, itatawid ka ng Diyos sa bagyong pinagdaraanan mo. And finally, na tamang reaksyon sa harap ng mga bagyo ng buhay na meron tayo, sa huli, tanggapin mo na. Kahit pala may bagyo sa buhay, pwede pa rin pumanatag at i-enjoy ang bawat moment sa buhay. Totoo po ba yan? Kahit pala may bagyo ang buhay, kahit pala may pinagdaraanan ang kabuhayan mo, ang kalusugan mo, ang marriage mo, ang pamilya mo, pwede mo pa rin pala na i-enjoy ang buhay and be still. Alam niyo po, again, sa kabila ng problema mo sa pera, pwede mo pa rin palang piliing maging panatag at enjoy ang buhay. Totoo po ba yan? Sa kabila sa oras na to, parang wala kang pambayad sa mga dapat mong bayaran. Na sa oras na to, wala kang makitang solusyon sa sakit mo. Sa oras na to, still magkahiwalay kayong mag-asawa, magkagalit kayong magkapatid, mag-ina. Alam niyo po, kailangan mong tanggapin yung katotohanan ng buhay. Walang exempted sa bagyo ng buhay. Totoo pa ba yan? Kahit sino ka pa, walang exempted sa bagyo ng buhay. But you can choose to be still and enjoy life while conquering those storms in your life. Maniwala ka, sa bawat sitwasyon ng buhay, pwede mong piliing maging mas masaya. Tandaan mo, ang buhay, hindi siya perpekto. Walang perpektong kabuhayan, walang perpektong kalusugan, walang perpektong pamilya, walang perpektong marriage. But still, you can choose to be thankful sa kabila ng mga pinayagang bagyo ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa kabila ng lahat, tandaan niyo po, on the same boat na nakasakay tayo, alam natin, nandoon si Lord kasama natin. Maniwala ka, dahil sa kabila ng lahat, on the same boat, gaya ng mga disciples,
on the same boat na nakasakay tayo, na binabayo ng bagyo, alam natin, nandoon si Lord at hindi niya tayo iiwan. At dahil sa kabila ng lahat, on the same boat na nakasakay tayo at binabayo ng bagyo, alam natin nandoon si Lord at hindi tayo pababayaan. Dahil sa kabila ng lahat, alam natin, kahit binabayo ng bagyo ang buhay natin, nandoon si Lord at kaya niyang pahupain anytime ang bagyo na pinagdaraanan ng buhay mo. So church, after na pahupain ni Lord yung bagyo, pansinin nyo, kasama yung mga disciples, dinala sila ni Lord sa kabila ng lawa. Bago sila nakarating doon, sa kabila ng lawa, nagkaroon muna ng matinding bagyo. Pero after nun, dinala sila ng Panginoon doon sa other side ng lake. At doon, pansinin nyo, may isang lalaki na matagal nang inaalipin ng masamang espiritu. Dito sa verse 26 to 39, at pagkakita nito sa Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. Is it a coincidence na after ng pagpapahupa ng bagyo, may isang lalaki na matagal nang namumroblema doon sa kanyang kinalalagyang sitwasyon at bigla gumaling siya nang ma-encounter ang Panginoon? Again, nagkataon ba siya? No. Dahil ang pagpapagaling na yun ni Lord ay sumisimbolo ng himala ng pagpapagaling, himala ng pagpapalaya, at himala ng bagong simula. What's the point? Maniwala ka. Kayang pagalingin ng Diyos ang kabuhayan mo. Sino po naniniwala? Kayang pagalingin ng Diyos ang kabuhayan mo. Maniwala ka. Kayang pagalingin ng Diyos ang sakit mo. Totoo po ba yan? Kahit cancer pa yung sakit mo, kahit terminal na cancer pa yan, kahit sinabi pa ng doktor na wala ng pag-asa, kaya kang pagalingin ng Diyos. At sino po naniniwala? Kayang pagalingin ng Diyos ang relasyon mo. Maniwala ka. Kayang pagalingin ng Diyos ano mang bagyo meron sa buhay mo. Kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong simula sa kabuhayan mo. Kayang bigyan ng Diyos ng bagong simula ang kalusugan mo. At kayang bigyan ng Diyos ng bagong simula ang pamilya mo. Church, sino po naniniwala? Gaya ng pagpapagaling ng Diyos ng Panginoon doon sa lalaking matagal nang inaalipin ng masamang espiritu. Kaya rin pagalingin ng Diyos. Ano mang problema meron ka ngayon. Again, is it coincidence na after nung himala ng pagpapahupa ng Diyos doon sa bagyo, meron siyang isang pinalaya, pinagaling, at binigyan ng bagong simula sa buhay? Maniwala ka. Hindi lang pagagalingin ng Diyos, hindi lang pahuhupain ng Diyos ang bagyo sa buhay mo. Hindi lang pahuhupain ng Diyos ang bagyo sa kabuhayan mo. Hindi lang pahuhupain ng Diyos ang bagyo sa kalusugan mo at sa pamilya mo. Kaya rin bigyan ito ng Diyos ng bagong simula. Kaya rin bigyan ito ng Diyos ng bagong kwento. Sino po naniniwala? Pagkatapos mong marinig ang mensaheng ito, may bagong sisimulan ng Diyos sa buhay mo.